Lahat ng structure ng bahay, kung ano yung nadatnan mo noon nung itinayo itong bahay, eto pa rin yun, walang binago. So type of yakal. Yan. So itong hagdan mulawin din. Galing na tayo ng simbahan, ngayon naman diretso na tayo sa bahay ng former senator na si Francisco Soc Rodrigo. So baybayin natin itong kahabaan ng daang estasyon. So diretso tayo. Sana nandun yung caretaker sa bahay ni Francisco Soc Rodrigo. Try na lang natin. Ito na yung bahay ni Francisco Soc Rodrigo na napuntahan na rin natin the last time, pero wala kasing tao kaya hindi tayo nakapagpaalam kung pwedeng mag-vlog dito, no? Pero sana pumayag sila kung nandito nga sila, no? Sana may tao this time. Mukhang meron. Okay. So ito yung marker, mga kaisubero. Francisco Soc Rodrigo, 1914-1998. Okay, mga kaisubero. So nandito yung caretaker, nagpaalam tayo. So pumayag naman kung pwede tayong mag-vlog dito sa bahay ni Francisco Soc Rodrigo. Ayan. So ang caretaker ay si Mr. Marcy. Ayan, pasok tayo. Okay, so madalas tayo dito sa Bulacan pero never pa natin na i-feature itong bahay na ito, no? And finally talaga. Ayan, buti na lang nandito si Sir Marcy. Ayan. So ulitin lang natin, itinayo ang bahay 1929, pero ito ay pinatayo ng mga magulang ni former Senator Francisco Soc. Tapos kalaunan ay naipamana sa Senator Francisco at saka sa isa niyang kapatid na doktora. Ayan. Inaayos pala ito, kuya. Napalitan na yan Bakit nasira na? Ang kalaban naman kasi dito, anay. Ay, oo, totoo po. Si Sir Marcy, kasama natin. Kaya ito, sa taas. Ano ibig sabihin yan, kuya? Yung initial, MR? Melencio Rodrigo. Ano po? Melencio Rodrigo. Melencio Rodrigo pala yun. Yan ang tunay na may-ari nito dati. Ano, tatay po ba ni Soc Francisco? Tatay niya? Okay. Clinic yung pinakadulo. Yung kapatid po niya, babae po, no? Doktora, no? Doktora Ayuyaw. Doktora Ayuyaw. So dito yung clinic niya noon. Ang dalaga pa yata yun. Oo. King Rodrigo. Yung King Rodrigo na asawa ni Boots Anson Roa, yun yung bunso na anak ni Francisco Soc. Yun ang panganay. Yun ang panganay. I see. Di ba? So wala na palang wala na pala talaga yung mga may-ari nito, kaya naibenta na rin, sir, so ulitin natin, Chinese na yung may-ari ng bahay na ito.
Pero ulitin ko lang ulit dahil nga declared ito as a cultural property. Hindi nila pwedeng gibain ito. Kasi once na na-installan ng marker, kahit ibenta pa nila ang property, hindi nila pwedeng gibain. Basta hindi yan. Oo nga, ano ko yan, oh. O, diba? So sa taas, kuya, wala nang mga gamit. Wala pong gamit. Wala na. So empty na lang siya. Bali, makita may salas, kainan, 3 kwarto. Yun na lang. Wala nang mga furniture. Wala. Wala na. Okay, siyempre kapag ano, minsan kasi pag binibenta yung mga lumang bahay, yung mga furniture, kinukuha na ng mga may-ari. Ang bahay lang ang ibinibenta. No? So pwede ako umakyat, kuya, sa taas. Huwag ka na sumama, kuya. O kaya? O kaya. So, eskalera principal. Mahiwagang hagdan. Oo, ito bago na to, sir, ano? Kasi tinasan namin to eh. Oo. Tinaasan nyo? Bali, tinabakan namin ito ng lahat. Oo. Kasi nga yung ibang kahit babagsak na. Oo. Kaya tinambakan, oo. Tapos ito, kuya, ano po yung dito noon? Ano ito dati? Ito. Kusina yan. Kusina rin. Kusina. Mga empleyado. Empleyado nila. Oo, kasi nga clinic, no? Empleyado na. Yung kumakain. Ah. Nagsisiya. Nagluluto. Okay. So ano daw pala ito? Parang pinakakusina ng mga staff. VIP na bisita na sila. Ganon. Dito. May aso. Dumadaan sa tulong sa labas. Dito nag-ano. Tingnan nga natin. Yan ang stock room ng araw. May ilalim pa to. Wala na. Eto na yon. Ano po ito dati? Stock room. Stock room. Nasarado. Meron doon. Meron daw dyan dati. May butas. Sabi nung anak niya, naglalaro daw kasi siya. Parang pinaka-tunnel. Oo. Grabe to, kuya. Alam niyo po ba anong kahoy ito, sir? Mulawin niya. Mulawin. Isa sa mga parang type of yan, kuya, no? Yakal. Yung mulawin. No? Oo. Ito mga mulawin. Mga mulawin ito. Original yan. So wala na pala tayong makikitang mga kagamitan dito sa loob ng bahay, ano? Oo nga, wala nang sir, ano? So nandito na tayo sa taas. Yan. Ayan. So kuya, lahat ng structure ng bahay, kung ano yung nadatnan mo noon nung itinayo itong bahay, eto pa rin yun, walang binago. Bali, binago namin dito, pintuan, tsaka ibang side. Ayan na lang yung binago. Original signal, ito talaga. Yan talaga, no? Mulawin. So type of yakal. Yan. So itong hagdan, mulawin din. Tatay yung uri ng baboy, no? Original na original. Oo. Wala na nga talaga mga kaitsubero, no? So ito, ito yung sala mayor noon, no? Tapos dito, ito yung pinaka-dining. Dining area ito. Tapos ito, 2 kwarto. Ito yung sa sister ni Sok. Sa sister niya, yung doktora po. Yeah. Ito yung sa master's bedroom. Master's bedroom naman ito. Tapos, kuya, sino po sila? Sino po siya? Mother? Hindi, Lola. Lola na nila. Lola ni former senator. Parang ganun. Yan na lang picture na to. Yan na lang ang naiwan. Yan yung sister ni Sok. Ito po. Yung dalawa niya. Ito yung sister. Sister ni Francisco Sok. Siya yung doktora. Ayan. Hindi ba siya po ba si Rafaela? Rafaela Enriquez?
Tapos ito, another bedroom. Ito po, etong maliit na kwarto. Ito daw yung kwarto ni former Senator Francisco. Maliit. Tapos ito yung ulitin lang uli natin. Ito yung pinaka dining area. So may ano pa dyan, dining table set. Diba? Tapos dito, sorry madilim mga kaitsubero. Wala kasing ilaw. So ito yung pinaka kitchen. Feeling ko ito yung mga bathroom nila noon, no? O ito nga. Ayan. Pero maayos na, oh. Naiba na nila. Tapos ito another modern na. Kumbaga naayos na siya. Hindi na siya yung lumang CR noong 1920s. Yan. Kaya kanina tayo. Ikaw yung nasa sa YouTube Nanonood si Kuya. Dito muna tayo sa ano. So ito yung dalawa pang kwarto. So master at saka kwarto ni Doktora. Ayuyaw. Oo, ayuyaw. Ilan po yung kwarto? Ayan. Blue, green, yellow. Di ba ang laki ng kwarto ng sister ni Senator Francisco. Tapos ito daw yung master. So master is bedroom ng kanilang mga magulang. Ayan. Ayan, so as is daw itong bahay, walang binago. Yung mga bintana, yan pa rin yun. Ayan, so hindi na nila binubuksan kasi syempre hindi naman dito nakatira si Kuya. Pumupunta lang siya dito everyday para maglinis. After linis, balik na sila kasama ng kanyang mga anak. Yung anak daw niya taga Tondo. Anak, ayan. So ang problema lang natin sa mga ganitong lumang bahay, yung pag may bagyo o malakas ang ulan, talagang tagos dito yung tubig, no? Kaya ang tendency, nasisira yung mga sahig, no? And makikita nyo naman, mga bakat ng ulan, bakas ng tubig, diba? Yan. Okay, ceiling as is. So lahat ay original pa rin, no? Maganda to sa camera talaga, tumbay na to. Oo nga sir lalo na tong hagdan, no? So ngayon naman puntahan natin yung kamalig. Papakita sa atin yung loob. Siyempre curious ako kung anong itsura ng kamalig ng araw. So punta muna tayo dito sa likod ng bahay. So nandito tayo mismo sa likuran ng bahay, And makikita nyo yung structure ng bahay, maayos pa naman talaga, Pero syempre kailangan lang ng repair, mga kaitsubero, maayos pa yung bahay. Maganda pa Ayan, nagtanong ako kay Kuya Marcy. Ito daw pala ay dating kamalig. Pero ngayon ay isa na lang siyang bodega, Tapos ito daw, balon talaga. Pero kalaunan, tinambakan na nila dahil marami daw mga batang pumapasok dito.
Kaya para iwas disgrasya, tinabunan na lang nila. Ayan. Dahil nga sinimulang itayo ang bahay, sinimulan din itong itayo noong 1921, no? Ayan. So, kamalig. And natapos itayo ang bahay 1929. So, ang haba rin, ano? Kasi syempre, mahirap ang mga transportation noon eh. Kung saan nila kinukuha yung mga kahoy na yan. Ay, may mga paniki. Ayan, meron. Ang araw, ito, apat na, parang apat na ano yan, divided po yun. Oo, nakadivide siya na 4. Bali lahat ng palay nila dito yung stock. Dito tinatambak. Pagkatapos, tanggalin yung balat. Isa, dun sa terrace, Sa terrace na po. sa garahe. Sa garahe. So, lumang kamalig. No? Yan, imbakan ng kanilang mga ani nung araw. Di ba, saranggola? Pwedeng hindi pa din taon. Oo nga. Huli ka na, labas na tayo. May traffic ko. 1,000 square meter ang 1,000 lote. square Ang lawak, ano? Talagang very intricate, hindi basta-bastang bakod, ano? Kaya nung mga bahay noon talaga, pagandahan ng bakod. Sa labas pa lang, nagpapatalbugan sila, no?